Tungkol po, napanood ko rin po yung sinabi nyo regarding dun sa sa probable na impeachment ni VP Sara na magboboto kayo kagad ng ano, di ba? Hindi ba masasabi to na pinangungunahan nyo na kagad na hindi nyo pa nakikita yung mga ebidensya na ibibigay ng prosecutor, meron na kayong sagot? Alam nyo, meron ho kasi tayo dapat sinusunod na alituntunin. Alam nyo, ang impeachment, totoo po yan, nakapangyarihan po yan ng legislation. Lalo ng, siyempre, yan ay nasa konstitusyon. Pero, sabi nga ho nila, ito'y dapat maliwanag po, ano? Ang pwede lamang, ito lang, ang pwede lamang mag-interpret, nasa konstitusyon po ito, ng batas at ng saligang batas ay ang Supreme Court. Daan po natin yan, mga kababayan. Hindi po ibig sabihin na kami po ay nagpapasaklaw sa Supreme Court. Kundi yan po ang sinasabi ng konstitusyon. Ano po ba ang sinabi ng Supreme Court? Malinaw naman po. Walang due process ang nangyari doon sa unang impeachment. At yan po, kung mapapanood po ninyo ko at kung binibigyan niyo po sana ng pagkakataon, yung aking mga speech na mapanood po niyo sa Senate, yan po ang aking speech ng talumpati. Hindi pwede itong matuloy dahil walang due process na nangyari. At yan po ang sinabi ng Supreme Court. Walang due process. Ngayon po ang Supreme Court nagbigay ng guidelines kung paano mag-file ng impeachment. Yan pong mga guidelines na yan, marami opinion. May opinion ng congressman, may opinion ng mga senador, na ganito ang sinasabi nila, mali. May mga dati ding mga justice na nagsasabi, mali ang sinabi ng Supreme Court. Babalik na naman po tayo sa konstitusyon. Ano po yung sinabi ng konstitusyon? Ang pwede lamang mag-interpret ng saligang batas ay ang Supreme Court. Kaya ano man ang sabihin ng kahit na sino, huwag nyo na hong masyadong namnamin. Tanggapin lang ninyo, parang ako. Kahit na pangit o maganda, tanggap lang. Pero babalik tayo kung ano yung sinasabi ng saligang batas. Ano ba yun? Ano yung sinabi ng Supreme Court? Ngayon, kung sumunod yung bagong impeachment doon sa guidelines ng Supreme Court, bakit naman po tayo hindi natin pakikinggan yan? Ngayon po, siyempre, bilang nanggaling po tayo sa unang impeachment na sinabi ng Supreme Court na unconstitutional, doon lang po ako nanggagaling. Hindi ko pa naman po nakikita itong panibagong pinay nila. Ang nababalitaan ko lang, parehas din ang laman. Yun din laman din ang pinag-uusapan tungkol sa confidential fund ng ating pangalawang Pangulo. COA na po ang nagsabi. Ang linaw, sinabi ng COA, walang sabit si BP. At kung yung argumento naman nila na tungkol doon kay Piatos, Mio, pwede po ba nating gamitin naman minsan yung common sense? Alam niyo, pagka pinahaba natin ang usapan, nagmumukha po tayo, engot lahat. Ibig pong sabihin ng confidential, itatago natin ito. Di ba? O paano naman magbibigay ng totoong pangalan yung mga asset? Kung itong bagay na ito ay itatago natin, confidential. Sino naman ang asset na magbibigay ng pangalan niya sa bagay na dapat ay tinatago natin? Di ba ho? Yun naman, oo. Yun ba ho? Mahirap intindihin yun? At confidential fund. Kung gusto natin imbestigahan yan, bakit naman si BP lang? Kung talagang may issue dyan, imbestigahan natin lahat. Huwag tayong maging masyadong, ang nangyayari, ginagawa natin political Alam niyo, pagka gusto natin maging political, dapat wala tayong paboritong. Dapat lahat. Di ba? Kung gusto natin maging political, lahat. Imbestigahan natin kahit sino pa yan na may confidence.